Sa pagpapatuloy ng kwento, ang ating bida na si Zhang Ping ay gumagawa ng ilang paghuhukay gamit ang kanyang kakayahan sa pagsusuri. Una, karamihan sa mga Celestial Fox ay nasa kalagitnaan hanggang sa mataas na antas. Ngunit kahit na ang bantay ng lungsod na may toneladang mataas na antas na nagising ay hindi kayang talunin ang mga halimaw na ito. Pangalawa, ang pumaslang kay Luo Xiao ay nasa ibang antas ang lakas. Ayon sa kanyang pakiramdam, dahil ang halimaw na iyon ay nakita na ng ating bida sa cafeteria, at kung susubukan niyang suriin iyon, malalaman ng halimaw na iyon ang kung nasaan siya, at ayon sa kanyang pakiramdam ang halimaw na iyon ay masasabi niyang ay nasa pinakamataas na antas, marahil kahit pa sa antas ng King, at anumang Celestial Fox na may kakayahang makipaglaban sa mga awakened na may weight class, at iyon ang ginawa ng halimaw na iyon. Pangatlo, hindi tulad ng karamihan sa mga mutated beast. Ang mga Celestial Fox ay matalino, hindi lang matalino. Talagang napaka-talino at ang mga ito ay mga Masters of the Skies. At maaari silang maghalo, ngunit ang lahat ng ito ay isang gawa. Pang-apat, ang kanilang mga pangunahing target ay kadalasan ang mga makapangyarihan. O ang mga high-profile na figure, at para sa mga halimaw na iyon. Sila ay mga alagang hayop lang nila, pagkain na iniingatan nila. At ang pakikipaglaban ng harapan sa mga ito ay isang pagpapakamatay lamang. Ngunit ang ating bida na si Zhang Ping ay sinabi sa kanyang isipan na hindi siya lang basta tatayo at panuurin ang mga inosenteng tao na namamatay, dagdag niya kung mas malakas lang sana siya, makalipas ang 1 linggo, pinakita ang ating bida sa kanyang dormitoryo, na maagang-maagang nagising, at kita sa kanyang itsura na nagbago na ito dahil sa itinulak niya ang kanyang katawan sa walang limitasyong pagtulog dahil iyon ay kailangan. At nagsanay siya ng husto nitong mga nakaraang araw at nag-level up ng 1 beses, bukod pa sa pagsasanay, sinubukan niya rin na gumawa ng mas maraming gem, at kumain ng mas marami nito. Ngunit dahil ginaisang niya ang kakayahan sa pagsusuri noon, ang lahat ng mga gem na kanyang ginawa ay walang kulay. At walang epekto, ngunit ngayon, nakagawa na siya ng isang makulay na gem. Ngunit kahit na hindi nakakatakam ang itsura ng gem, ay iniisip niya na sana ay gumana na ito, nang sa oras na nakain na ito ng ating bida. Muli na naglabas ang kanyang katawan ng enerhiya at sa pagkakataong ito ay may kakaiba siyang nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali matapos makain ng ating bida ang gem, lumabas muli ang system sa kanyang harapan na nagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Tulad ng Nightwalker, ang kakayahan na ito ay nagbibigay sa kanya ng night vision at nagpapahintulot din ito sa kanya na maging hindi nakikita sa dilim o invisible, at mayroon din siyang contract gem na nagbibigay sa kanya ng mga karagdagang kakayahan kapag umabot na siya sa isang tiyak na antas. Nang makita ng ating bida ang panibagong kakayahan na tuwa siya dahil sa gumana ito, at ngayon maaari na siyang makapag-imbestiga sa gabi. Naisip naman ng ating bida na ang contract gem ay nag-level up. Marahil ito ay nakatali sa kanyang antas, kaya napatanong siya sa kanyang isipan kung nangangahulugan ba ito na sa tuwing makakakuha siya ng bagong kapangyarihan o kakayahan ay magle-level up siya. Dagdag niya pa kung totoo ito, magiging isa siyang unstoppable. Nang malaman iyon ng ating bida bigla siyang ginanahan na magsanay, kaya napatayo siya sa kanyang kama, at sinabi na wala siya dapat na sayangin na oras, kaya oras na para magsanay, at sinubukan niya rin ang kakayahan niya na Nightwalker. Makalipas ang ilang sandali ang ating bida ay nakalabas na ng kanyang dormitoryo, at kasalukuyang tumatakbo ng paulit-ulit. Habang patuloy sa pagtakbo ang ating bida, may isang singsing siyang napansin, kaya agad niya itong dinampot para tignan. Habang hawak niya ang singsing, sinubukan niya itong suriin na matagumpay niya namang nagawa sa pang-apat na pagsubok. At ayon sa system ang singsing ay may pangalang Assassination Ring, kapag ito ay isinuot, ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay hindi mapapansin, ngunit ang mga high-level awakened at mataas pa ay immune dito. Habang hawak niya ang singsing ay bigla itong nagkaroon ng reaksyon, na siyang ikinabigla ng ating bida, matapos iyon, pinakita ang isang playback. Sa playback na ito ay pinakita ang isang tao na kaharap ang impostor ni Luo Xiao na isang halimaw. Napansin niya naman na ang suot na singsing ng lalaki ay ang kakadampot niya pa lang, kaya ibig sabihin lang nito, ang lalaking ito ay ang may-ari ng Assassination Ring. At naisip niya na nakikita ng lalaking ito si Luo Xiao bilang isang tao, at hindi isang halimaw, kaya napatanong siya kung nangangahulugan ba iyon na kaaway siya ni Luo Xiao.
ngunit bigla niyang naisip na imposible ang bagay na iyon, dahil si Luo Xiu ay isang ulila, kaya imposible na magkaroon siya ng mga ganitong klaseng kaaway. Kaya isa lang ang paliwanag dito, bukod sa kanya, may iba sa Pearl City na lihim na nakikipaglaban sa mga halimaw na ito. Habang nagmumuni-muni ang ating bida bigla siyang may naramdaman na isang halimaw na paparating, ngunit bago pa man maabyutan ng halimaw ang ating bida ay nakalayo na siya sa kaninang kinatatayuan niya. Nabigla naman ang halimaw nang napansin na nawala ang singsing, kaya naisip niya na may pumunta dito, pero nagtataka siya kung bakit walang bakas ng presensya siyang nararamdaman, kaya napatanong siya kung paano iyon naging posible. Ngunit naisip niya na kung sino man ang kumuha ng singsing ay hindi bababa ang antas nito sa mid-level awakened, kaya kailangan niya ito kaagad na ipaalam sa kamahalan. Naisip naman ni Zhang Ping na nakikipaglaro ang mga halimaw na ito, dahil sa sinadya ng mga ito na iwanan ang singsing dito, kaya kung ibabalik niya ito ngayon ay magiging mas kainahinala, kaya napagdesisyonan niyang itago muna ito sa ngayon. Hindi nagtagal lumipas ang umaga, sa oras ng 5:36 AM, siya ay nakabalik na sa kanyang dormitoryo, at sa loob ay suot-suot niya ang assassination ring. Naisip niya na kapag gabi ang kakayahan ng Nightwalker at ang singsing ay ganap na ginagawa siyang hindi makita, kaya ang lakas ay hindi lamang tungkol sa mga kapangyarihan, ito ay tungkol sa gear na maaari niyang makuha sa mga kamay. Habang nasa loob ng kanyang dormitoryo, may mga maraming yabag ang naglalakad. Kasabay nun, may boses na narinig ang ating bida na tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya napatanong siya kung sino ang nagsasalita, ngunit ang misteryosong boses ay hindi siya sinagot bagkus ay sinabihan siya nito na magtago. Dahil andyan na sila, hindi nagtagal ang mga halimaw na may gawa ng yabag ay pumunta sa kanyang dormitoryo kasama ang impostor ni Luo Xiu. At naabutan nila ang ating bida na mahimbing na natutulog. Nang makita ng impostor ni Luo Xiu ang ating bida ay napangisi ito. At agad na napagdesisyonan na atakihin ang ating bida. Ngunit napahinto ang impostor ni Luo Xiu, dahil naramdaman niya na walang pagkurap ng emosyon siyang nararamdaman. At naisip niya na kung ang ating bida nga ang kumuha, dapat ito ay lumaban para sa kanyang buhay, at hindi niya rin nararamdaman ang singsing mula sa ating bida. Kaya sinabi niya na hindi ang ating bida ang kumuha ng singsing. Nang marinig iyon ng isa sa kanyang mga tauhan, hindi ito sumang-ayon sa kanyang kamahalan at sinabi na bakit hindi nila siya paslangin, dahil ang ating bida ay nagjo-jogging tuwing umaga, at hindi lang ngayon, kaya naisip niya na may mali, ngunit ang kanyang kamahalan ay sinabi na isang pagkain lang si Zhang Ping na walang halaga. Dagdag niya pa hindi dapat sila nagsasayang ng pagkain. Nang marinig iyon ng kanyang mga tauhan ay agad naman itong mga sumang-ayon sa kanilang kamahalan. Makalipas ang ilang sandali, ang ating bida na mahimbing na natutulog ay muli nang nagising, at mabilis na inilabas ang assassination ring sa kanyang bunganga, at sinabi niyang muntik na siya doon, at naisip niya din na nakalimutan niya na mag-jogging. At buti na lang ay inutusan niya ang kanyang sarili na matulog at hindi pumukaw ng hinala. At naisip niya rin ang misteryosong boses na narinig niya, at naisip niya na parang narinig niya ang boses ni Su Jingyao kanina, ngunit naisip niya din na baka imahinasyon niya lang iyon. Dagdag niya bakit ba siya nagiging sentimental, at sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang lumakas, sapat na malakas para ipaghiganti siya. Sa ngayon ay napagdedesisyonan niya na magpapanggap siyang normal na namumuhay para maiwasan ang pagpukaw niya sa hinala mula sa Celestial Fox. Makalipas ang ilang sandali, ang ating bida ay nasa cafeteria na, at habang hawak niya ang kanyang pagkain, may narinig siyang dalawang babaeng nagchichismisa. Sinasabi ng mga ito na natagpuan ng Coast Guard ang isang bangkay na hiniwa sa kalahati, malapit sa kanilang akademya, at ang katawan na iyon ay pag-aari ng kilalang Black Death Star, ang nangungunang assassin sa Pearl City. Dagdag pa ng mga ito na lumalabas na ang sugat ng City Lord ay hindi pa gumagaling, at ito ay namatay na bata pa. Nang marinig iyon ng ating bida, naalala niya ang nangyari at naisip ang lalaking nakaputi na may-ari ng singsing. Naisip niya na kung ganoon kadaling napaslang ng halimaw na iyon ang assassin. Ibig sabihin ang lakas ni Luo Xiu ay mas nakakatakot pa kaysa sa inaakala niya. Ngunit nagtataka kung bakit nila iniwan ang bangkay. At naisip na isa iyong babala sa sinumang gustong kumalaban sa mga Celestial Fox. At naisip na tiyak na mas dadagdagan pa ng mga ito ang kanilang pagbabantay. Kaya kailangan niyang maghanap ng ilang kagamitan upang protektahan ang kanyang sarili.
At napagdesisyonan niya na pagkatapos ng klase ay pupunta siya sa blacksmith shop. Makalipas ang ilang sandali, ang ating bida ay nakalabas na sa kanilang paaralan. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang isang celestial fox. Kaya naisip niya na tila lahat ng mga blacksmith shop sa lungsod ay kontrolado ng mga celestial fox. Habang abala ang celestial fox ay sinubukan niya itong suriin. At makalipas ang ilang sandali matagumpay niya itong nagawa. At dahil sa ikasandaan na pagsusuri ni Zhang Ping, ang kanyang kakayahan sa pagsusuri na dating may antas ng basic. Ngayon ay nag-level up sa antas ng intermediate, kaya nang malaman iyon ng ating bida. Agad niyang naisip na nakikita niya na ang potensyal ng growth ng mga kalaban niya. Habang abala sa kanyang ginagawang pagsusuri, niyaya siya ng Celestial Fox na pumasok. Para magtingin-tingin, ngunit agad naman na tumanggi ang ating bida sa alok ng Celestial Fox at nagpasalamat na lang. At naisip niya na kailangan niya na humanap ng tindahan na wala sa mga hawak ng Celestial Fox. Matapos iyon nagpatuloy ang ating bida sa paglalakad, at narinig ang isang sumisigaw sa isang blacksmith shop. Samantala sa loob ng blacksmith shop, may isang lalaki ang nanlaloko sa isang matanda habang pinipilit itong tignan ang kanyang espada. At kung handa itong bilhin ng matanda ay handa niya itong ibigay sa pinakamababang presyo, kahit na masakit sa kanya. Natawa naman ang matanda habang tinatanong ang manlolokong lalaki kung ano ba ang kanyang hawak. Dagdag niya pa na hintayin niya na lang ang kanyang anak dahil ito ay kumakain lang. Nagalit naman ang manlolokong lalaki sa ginagawang pagbuga ng matanda sa kanya ng usok. Habang tinatanong kung bingi ba ito o kung ano, habang sinisigawan ng manlolokong lalaki ang matanda kinuha ng ating bida ang espada ng lalaki para suriin. Dahil sa ginawa ng ating bida ay napatanong ang lalaki kung sino ba ang ating bida, dahil sa paghawak ng ating bida sa espada ng lalaki ay galit na galit nitong tinatanong ang ating bida kung bakit niya kinuha ang kanyang espada. Lumabas naman ang impormasyon sa espada at may pangalang Magnificent One-Handed Sword. At ang kalidad nito ay karaniwan, ayon sa system ito ay isang sandata na mukhang maganda ngunit walang silbi, ito ay nasira noon at hindi na maayos pa. Pinatigil naman ng ating bida ang lalaki sa balak nitong pagkuha ng espada dahil sa ito ay masisira, ngunit ang babala ng ating bida ay tila di narinig ng manlolokong lalaki at sa huli nasira ang espada na nagpaguho sa mundo ng lalaki. Dahil sa nangyari ay galit na galit ang lalaki dahil sa sinira ng ating bida ang lahat. At tinanong niya ito kung wala ba siyang ideya kung sino siya. Habang sumisigaw ang lalaki sa galit ay nagpakilala ito bilang direktang disipulo ni Master Ma mula sa Xingyi Martial Academy. At binalaan ng ating bida na maghanda ito, hindi nagtagal ay mabilis na sumalakay ang lalaki patungo sa ating bida. Kasabay nito ay gumamit siya ng kanyang atake na tinatawag na Five-Fold Lightning Assault. At dahil sa atakeng ginawa niya nakabuo siya ng kanyang 5 sarili. Habang sabay-sabay na patungo sa ating bida, ngunit ang ipinagmamalaki niyang atake ay mabilis na ipinawalang bisa ng ating bida dahil sa agad niya lang itong sinampal sa mukha. At tinanong niya ang lalaki kung iyon lang ba ang kaya niya. Galit naman na sinabi ng manlolokong lalaki na madumi makipaglaban ang ating bida, sinuri naman ng ating bida ang lalaki, at sa kanyang ginawa ay nakita niya ang pangalan nito na Liu Baoguo. Habang hawak ni Liu Baoguo ang kanyang mukha ay pilit niyang sinasabi sa ating bida na umalis na ito habang kaya niya pa, habang nakatalikod ang ating bida, mabilis na muling umatake si Liu Baoguo para gumawa ng isang palihim na pag-atake sa pag-aakalang magagawa niya na ito. Ngunit ang kanyang plano na palihim na pag-atake ay hindi nagtagumpay dahil sa pinatikim niya na ito ng kanyang kamao. Dahil sa ginawa ni Liu Baoguo, tinanong niya ito kung sino na ngayon sa kanila ang madumi makipaglaban. Habang nakahiga ang manlolokong si Liu Baoguo, may isang babae ang dumating. Habang sinasabi nito na nawala lang siya ng 5 minuto, naging masaya na sa kanilang tindahan. Kasabay noon ay tinanong niya si Liu Baoguo kung aalis ba ito ng mag-isa o gusto niya pang ihagis niya sa pintuan. Dahil sa takot ng manlolokong si Liu Baoguo ay mabilis itong lumabas ng tindahan, habang humingi ng paumanhin. Matapos iyon, sinabi ng babae ang ating bida na manatili muna ito dito. Dahil kailangan nila mag-usap. Nagtanong naman ang ating bida na si Zhang Ping kung anong pag-uusapan nila. Sumagot naman ang babae na isa lang siyang dalaga, na nagsusumikap araw-araw para mabuhay. At kailangan niya din na alagaan ang kanyang tiyuhin na nabalisa. Matapos mawala ang kanyang anak,
bigla naman itong lumapit sa ating bida habang pinupuri ang katawan na mayroon siya. At ang personalidad ng ating bida ay hindi na rin masama para sa kanya. Kaya tinanong niya kung paano kaya kung maging isa siyang blacksmith sa kanila. At ganun din ang alagaan ang matanda na si Liu Taifeng, at ang pananatili ng ating bida sa kanila para maging isang blacksmith ay para din na alagaan ang matanda, pati na ang tindahan, at syempre meron silang ibibigay na pagkain at tirahan, at ang huli ay may sweldo din siyang matatanggap. Habang nakadikit ang mukha ng ating bida sa malaking puso ng dalaga, naisip niya na kung matuto siya ng mga kasanayan sa pagpapanday, makakatipid siya ng kaunting pera sa mga kagamitan sa hinaharap. Higit pa rito, ang tindahan na ito ay tila hindi nasa ilalim ng kontrol ng mga Celestial. Matapos ang kanyang pagmumuni-muni sinabi niya na siya ang taong magiging hari ng panday. Natuwa naman ang dalaga sa pinapakitang personalidad ng ating bida. Kaya ito ay hinampas niya sa likod, dahil sa paghampas ng dalaga sa ating bida bumagsak ito habang iniisip na dapat niya nang subukang mabuhay muna sa ilalim ng mga kamay ng dalaga. Makalipas ang ilang araw, maririnig natin ang sigaw ng dalaga na si Cho Qiang habang sinasabi sa ating bida na gumamit pa ng kaunting lakas. Nagtanong naman ang ating bida kung ayos lang ba na gawin nila ito. Sumagot naman si Cho Qiang na hindi siya dapat mag-alala dahil sa walang papasok dito. Nasabi naman ni Cho Qiang na hindi na rin masama sa pakiramdam. Ipinaliwanag niya na ito ang kanilang eksklusibong kasanayan. Ang pamamaraan ng pagmamasa ng forging, at kailangan na hayaan ang iba't ibang mga materyales na magsama-sama. Na parang nagmamasa ng kwarta, sinabi naman ni Cho Qiang sa ating bida na maghintay muna siya dito. Dahil pupunta muna siya ng bodega para kunin ang amag. At ipinaalala siya ni Cho Qiang na ang panggatong at nasa balde sa gilid. At huwag niyang hahayaang mamatay ang apoy, nang makaalis na si Cho Qiang. Bigla siyang nataranta dahil sa nakalimutan niya kung ano ang panggatong. At dahil sa hindi pa nakakakuha ng panggatong ang ating bida napansin niya na namamatay na ang apoy. Kaya napagpasyahan niya na itapon ito sa kalan upang magpatuloy ang pag-init nito. Matapos ang kanyang ginawa, nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog kasabay noon ay naglabas din ito ng usok at apoy. Kaya napatanong siya kung patay na ba siya, ngunit ang usok at apoy ay tila hinigop ng puso ng ating bida. Kasabay din noon ay napasigaw siya habang patuloy niyang nahinihigop ang apoy papunta sa kanyang puso. Makalipas ang ilang sandali, tila ay bumalik na siya sa kanyang katinoan. At nagtataka kung bakit naapula ang apoy, bigla naman niyang naramdaman ang init na nagmumula sa kanyang puso. Kaya sinuri niya ito na matagumpay niya namang nagawa at pinakita ang kasalukuyang status panel niya na may antas 3, at ang potensyal sa paglaki ay mataas, at ang kanyang stamina ay 15, at ang mental energy ay 8, at ang lakas ay 15, ang bilis ay 18, na mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Pinakita din ang kanyang ibang mga kakayahan, kabilang ang Contract Gem, Nightwalker, Analysis, at Fire Devourer. Ang Contract Gem ay isang kakayahan na nagbibigay daan na mag-summon ng mga nilalang. Ang Nightwalker ay isang kakayahan na nagbibigay daan sa ating bida na maging hindi nakikita sa dilim. Ang Analysis ay isang kakayahan na nagbibigay daan sa ating bida na malaman ang mga kahinaan ng kanyang mga kalaban. At ang huli ang Fire Devourer. Ito ay isang kakayahan na nagbibigay daan sa ating bida na sumipsip ng apoy at gamitin ito bilang enerhiya. Dahil sa pagtaas ng kanyang potensyal sa paglaki napansin niya ito. At naisip na kung tama ang kanyang hula, ang paggising sa isang bagong kakayahan ay nagpapalaki ng kanyang potensyal na paglago. At ang pag-level up ng isang nakuhang kakayahan ay ubusin ang kanyang potensyal na paglago. At hanggat patuloy siyang gumising ng mga bagong kakayahan, ang kanyang potensyal na paglago ay magiging walang limitasyon, ngunit naalala niya na ang lahat ay may limitasyon sa kanilang potensyal na paglago, ngunit agad niyang naisip na maaring siya lamang ang maaring gumising ng maraming kakayahan. Tinignan naman ni Zhang Ping ang kakayahan niya na Fire Devourer, at ito ay maaring sumipsip ng apoy, at kung iisipin nakarating na siya sa level 3, at kaninang umaga lang ay nakakonsumo siya ng level 3 gem, at nagtaka siya kung bakit nag-activate lang ito sa gabi, at naisip niya na baka nangangailangan ito ng ilang uri na espesyal na pangyayari o kondisyon, habang nagmumuni-muni. Ang ating bida ay nakabalik na si Cho Qiang at tinanong niya ang ating bida kung ano ang nangyari at bakit napunta ang bahay sa ganitong sitwasyon.
Bigla naman mabilis na lumapit si Cho Qiang sa ating bida habang tinatanong kung itinapon ba nito ang Scarlet Serpent Scale sa kalan. Na magdudulot ng pagsabog, dagdag niya pa na sinabi sa ating bida na kasalanan niya ito dahil nakalimutan niyang sabihin iyon sa kanya. Nahihiya namang sinabi ng ating bida kay Cho Qiang ang tungkol sa pinsala ng bahay. Ngunit si Cho Qiang na walang pakialam sa nangyari sa bahay ay sinabi na ang mahalaga ay ayos siya. At tinanong siya nito kung paano niya naapula ang apoy. Dahil ang apoy na nagniningay sa Scarlet Serpent Scale ay hindi ganoon kadaling mapatay. Sinabi lang naman ni Zhang Ping na mahabang kwento. Napansin naman ni Cho Qiang ang nagawa ng ating bida at nasabi nito na ang mga pagsasanib ng mga materyales ay naging napakahusay. At ang ganitong resulta ay nangailangan ng matinding temperatura upang makamit ang ganito. Kaya pinuri niya ang ating bida, dahil ito talaga ay may talento. At sinabi niya na ang paaralan ni Zhang Ping ay bulag. Dahil sa kasalukuyang pagganap ng ating bida ito ay higit na sapat para makapasok sa 3 malalaking organisasyon. Nang marinig ni Zhang Ping ang sinabi ni Cho Qiang sinabi niya na ang lahat ay palaging tinatawag ang City Guard at ang investigation team bilang 3 malalaking organisasyon. Kaya tinanong niya kung ano ikatlong organisasyon. Agad naman itong sinagot ni Cho Qiang na ang Pearl City talaga ang bahagi ng ikatlong organisasyon. Gayunpaman, kung ano ang tawag sa organisasyon, at kung ano ang ginagawa nito. Walang nakakaalam, tinanong naman ni Cho Qiang sa kanya kung hindi niya ba na sinubukang bumili ng mga kagamitan noon, matapos iyon ay inabot niya ang dagger at sinabi dito na kung hindi niya tatanggihan maari niya itong kunin, pinakita naman ang pangalan ng dagger na hawak niya na Beauty's Tears. At ang kalidad nito ay mahusay, at ito ay gawa sa malamig na bakal, at ito ay may kakayahang madaling mapinsala ang mga mutated beast na nasa mid-rank na may level na 10 hanggang 19 at mas mababa pa. Nang malaman iyon ay nasabi ni Zhang Ping na maganda ang dagger kaya tinanong niya kung mahal ba yung ganito. Sinagot naman ni Cho Qiang ang kanyang tanong na batay sa market rate ng mga materyales. Nagkakalahaga ang dagger na iyan ng humigit kumulang $100,000. At ang $100,000 na iyon ay katumbas ng 3 taon niyang sweldo. Nabigla naman si Zhang Ping, at napatanong siya kung maari bang itago ito ng isang tulad niya na may buwan ng sweldo lamang na $3,000. Natawa naman si Cho Qiang sa kanya, sinabi na lang na kunin niya na lang bilang gantimpala dahil sa pinagbuti niya. Makalipas ang ilang sandali na pagdesisyonan na ni Cho Qiang na umalis na dahil sa mayroon pa siyang mission, ngunit bago umalis tinanong niya kung ayos lang ba talaga na hindi na bumalik ang ating bida sa paaralan, sagot ni Zhang Ping na wag na siyang mag-alala dahil sa nakumpleto niya na ang graduation procedures ng maaga. Nang malaman niyon ni Cho Qiang, sinabi niya ito na ingatan ang matanda, dahil sa medyo unstable ito ngayon kaya wag niya itong hayaan na magnegosyo. Nang tuluyan ng maalis si Cho Qiang naisip niya na bagamat ang blacksmith shop na ito ay hindi target ng mga Celeste Fox dahil sa hindi ito nagbubukas ng negosyo, ngunit dahil sa malaking kaguluhan na naganap ngayon, maaari itong makaakit ng kanilang atensyon. Dagdag niya pa dahil sa gabi na, gagamitin niya ang kasanayan niya sa Nightwalker para tingnan ang paligid. Makalipas ang ilang sandali pinakita ang isang bata na naglalaro sa isang duyan, ngunit ang bata na ito ay isa palang Celestial Fox na may antas 3, nasabi naman ni Zhang Ping na ngayon pa lang siya nakakita ng isang Celestial Fox na may mababang antas, at ang antas nito ay kapareho ng kanya, at dahil sa pinalakas siya ng mga kagamitan, kaya niyang manalo laban sa Celestial Fox na ito, at kahit na ang City Guard ay ganap na bumagsak. Hindi nito dapat maapektuhan ng investigation team sa labas ng lungsod, at kung ibibigay nito sa kanila ang bangkay ng isang Celestial Fox, baka maakit niya ang atensyon ng mas mataas na management. Nang lalapit na sana ang ating bida sa Celestial Fox, ay may isang misteryosong boses ang tinanong siya kung plano niya bang atakehin ang isang bata. At binalaan din siya ng misteryosong boses na huwag gagalaw kung hindi ay papaslangan niya siya.